po mga kaibigan, mga kapatid. Kadoming po. Mag-share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa sirang motor. May motor po ako dito. Sa pamangkin ko po ito. Pinapagawa po niya sa akin. Ang issue po nito ngayon, ayaw pong umandar. Kaya hindi po niya magamit. Kaya nandito po to, pinapagawa po sa akin. Dati ko na po itong ginawa. Ang sira po noon ay yung kanyang charging system. Hindi po nagcha-charge. At nasira din po nung araw na yon yung kanyang CDI. Wala pong linalabas na kuryente at nung i-troubleshoot ko po, CDI po ang lumilitaw na sira. Ngayon po, pinalitan ko po ng 4-pin na Wave 125. Gumana na po siya noon. Maganda ang andar niya. Walang palya. Basta maganda po yung andar niya. Tinanong ko pa po sa may-ari. Siya po ang pinasubo ko po sa kanya kung yan na ba yung normal niyang andar. Ang sabi naman niya, yan na yung normal na andar. Ngayon, makalipas po yung 2 araw, nag-chat po siya sa pamangking ko. Ang sabi po sa chat, ayaw na naman daw po umandar ang motor. Sira na naman daw po. Kaya pumunta po ako doon at inatak ko. At ito nga po, gagawin po natin ngayon. Hindi ko po alam kung yung ginawa ko po ang may sira ulit. O kung doon po ba uli nagka-problema sa CDI po ba o sa charging. Aalamin po natin ngayon, ito-troubleshoot po natin kung ano po ang sira nito. Samahan niyo po ako. Tara! Ang may-hari po pala ng motor na ito ay si Matmat Malyari. Matmat Malyari, shoutout sa'yo. Aayusin ko na ang motor mo. Bago ko po muna pala tanggalin itong kanyang U-box, pakita ko po muna pala sa inyo na hindi pala ito umaandar. Susi ko po ha. Tigas. Basta ang kanya susi. Yun. Makita mo yung dashboard. Kita ba yung dashboard? Signal light, oh, ayan oh. Yan po, na katunayan po siya ay nakasusi na. Paandarin ko po ha. Hirap po siyang tadyakan pag nakasa single stand. Subukan po nating center. Bigat. Paandarin ko po ha. Bigat. Ayaw po talaga. Ayaw po talaga niyang umandar. Hindi na po kasi din natin siya mapapaandar sa push start. Wala na po. Nalobat na po ang battery niya sa kaka-testing. Kaya sa kick-starting ko na lang po siya pinaandar. Talagang ayaw po umandar. So troubleshoot na po natin kung ano sira. Tara po. Tingnan ko nga po siya kung meron siyang kuryente. Tingnan po natin ang kanyang kuryente. Kung meron po siyang linalabas na kuryente. Kuha lang po pala ako ng extra battery para hindi na po ako mag-kickstart. Saglit lang po ha. Ito po. May dala na po akong battery.
ipaparaler po natin ang battery. Paraler po ang tawag dyan pag pinagsama mo yung pares negative at pares positive. Okay, okay na po tayo dyan. Tingnan po natin kung may kuryente po ang motor na to. Tingnan po natin ha. Susi ko na po. Susi ko na po. Patayin ko po yung signal light. Nagsisignal siya. Tingnan nyo po itong high tension wire. Dapat po ito, kung may kuryente ito, dapat po ito ay mag-i-spark. Meron po kayong makikitang parang kidlat o spark. Ipupo-start ko na po siya. Tingnan nyo po yung high tension wire kung may kuryente po, no? Tingnan po natin. Ayun. Kita ba? Kita? Malakas naman po ang kanyang kuryente. Ibig sabihin po, wala po tayong problemang kuryente galing po dito sa high tension wire na to. Subukan naman po natin ilagay yung spark plug. Para malaman po natin, baka po spark plug lang ang sira, kaya ayaw niyang umandar. Tingnan po natin ha. Open na yan. Tingnan po natin, baka spark plug po ang sira, kaya ayaw umandar. Yung ginawa ko po palang kuryente noon na yung pinalitan ko ng CDI ay hindi po pala sira yon. Hindi po pala doon nanggagaling ang sira. Hindi po natin alam kung saan pa po nanggagaling ang sira. Troubleshoot lang po muna natin. Dapat po ito maglabas po dito ng kuryente kulay blue. Dapat meron kayong makikita ang katulad nung kanina. Spark. Yan po. Meron naman po siyang spark galing ng spark plug at kulay blue. Ibig sabihin po nito, wala po tayong problema sa kuryente. Hindi pa po sira yung linagay kong 4-pin na wave 125. Maayos pa po. Sa findings ko po, ayon po sa sarili kong experience, ang sira po nito para sa akin ay yung kanyang karburador. Okay naman po kasi yung kanyang kuryente, wala po tayong problema sa kuryente. Kaya karburador po ang isusunod natin. Lilinisin po natin itong karburador at tapos po lilinisin din natin yung kayang air filter. Tapos po i-check na rin natin yung kanyang kinargang gas. Baka sa gas may problema tayo dyan, baka may tubig. I-check po natin yan. Tanggalin ko na po ang karburador.
hirap po niyang tanggalin. Dito ko na lang po siya tatanggalin para malinis ko po ang karburador. Yan po, natanggal ko na po. Linisin na po natin. Gamit po ang ginawa kong air compressor conversion. Saksak ko na. Umpisahan ko na po ang paglilinis.
Okay na. Kabit na natin. Linisin ko po muna ang air cleaner nito. Baka po kasi madumi na rin. Tara. Ayan po. Madumi rin po ang kanyang air cleaner. Lilinisin ko po muna ito. Hindi ko na po ipapakita sa video ang actual ko pong paglilinis. Mahaba na po kasi ang ating videos. Skip ko na po yung paglilinis. Hindi ko na po ipapakita sa inyo. Ano rin? Yan po, katatapos ko lang po siyang linisan. Ito po, oh. Lininis ko na rin po yan. Hindi ko na po naipakita kasi tatagal po ang video natin. Yan po. Balik ko na po ah. Yan, tapos ko na pong ilagay ang air cleaner. Subukan na po natin. Paandarin na po natin. Paandarin na natin. Ba't ayaw pa rin? Nalinis ko na ang karburador, pati ang air cleaner. May kuryente naman. Buddy, tulungan mo nga ako. I-kick mo nga siya. Titingnan natin kung may kuryente ba talaga ito. Tinanggal ko lang yung spark plug para magaan tadyakan. Titingnan natin kung may kuryente siya. Bakit tayo umandar? On ko yung susi. Tadyakan mo, buddy. Tingnan mo nga, nakikita ba dyan? I-focus mo nga dito. I-focus mo nga, buddy. Pakita natin sa mga manonood. Sabi mo na play, no? Naka-play na. Sige nga, i-kick mo nga, buddy. Ayun, no? Ge. Yun, no? Ge. Ge, lakas mo pa. Malakas naman ang kuryente niya. Oops. Lagay nga natin tong ano.
si Quaco, papadaanan natin ng, tingnan natin baka yung spark plug ang wala. Ginawa na natin to kanina meron naman malakas naman ang kanyang kuryente kanina ulitin lang natin. Sige buddy, tadyak. Meron ba? Ayan meron naman. Nga lang parang mahina. Parang mahina siya. Oop. Subukan natin magpalit ng spark plug. Palitan natin ng bago. Sige nga buddy. Lumakas ba? Mahina sa tingin ko to. Mahina. Oops. Wala sa spark plug ang diferensya. Pero pag dito naman sa high tension wire, malakas naman ang kuryente. Nakita nyo naman kanina. Subukan kong palitan muna ang CDI. Baka nandito ang diferensya. Balik ko na to. Yan, naibalik ko na yung spark plug. Sunod ko na tong spark plug cap. Kumuha ako ng CD high na panglipan 110. Liowa ang brand niya. Eto, subukan natin palitan ng Liowa na panglipan 110. Ito muna ilalagay natin. Tingnan natin kung magiging hard starting ba siya o mahirap pa andarin o aandar ba. Tingnan natin ha. Okay na ang connection. Subukan natin paandarin. Wala na kasi itong kick push starter na low-bat na sa kaka-testing. Yun. Andar na. Tatlong kick bago umandar. Subukan kong patayin. Paandarin natin ulit. Andar. One click. Patayin ko lang muna. Ba't ganon? Nakita nyo naman may kuryente. Bakit ayaw umandar kanina? Pinalitan lang natin siya ng CDI. Umandar. Ibig sabihin pala nun, ang CDI ang may diferensya. Kahit may kuryente naman itong ilinalabas. Napakahirap sa ating gumagawa ng ganon. Masisira ang ating oras pagka ganon. Okay tayo sa kuryente, pero may problema pala tayo. Ang hirap nun. Nahirapan ako sa motor na to. Isa pa. Isang tadyak lang ang garagan. Pero mayroon lang pa akong napansin sa motor na to. Pangalawang experience ko na rin to. Puro ganito yung na-experience ko. Share ko lang din sa inyo. Pag gumagamit ako ng moto na CDI na lipan na 110, lalo na pagka ganitong motor ang ginagamit ko, linalagyan ko na skim ko, ang napapansin ko, yung kanyang RPM nagloloko. Yung parang ano ba, yung di maganda yung kanyang minor. Parang ganito, paparinig ko sa iyo kasi pangalawang experience ko na to share ko lang sa inyo. Baka kasi ma-encounter nyo din. Sa pag-andar, walang problema.
gamit ang CDI ng Lipan 110 Leo brand. Ang problema lang yung kanyang minor. Pakinggan nyo, ayun o, namamatay. Taasan ko ha. Good mandar. Yan o. Yan o. Yung andar niya parang ano, parang hindi normal ang andar niya eh. Ayan o. Pabago-bago. Kung meron lang tayong tachometer, yung RPM gauge, makikita natin pag ganun-ganun yung kanyang gauge eh. Wala lang tayo nun eh. Ibig sabihin niyan, hindi normal. Ibig sabihin niyan, yung CDI na pang 110, kahit may brand na, eh hindi angkop sa ganitong motor. O hindi tama. O hindi siya dapat gamitin. Kailangan talaga yung pang Wave 125 na CDI. Pero yung siyempre yung hindi sira. Papalitan ko na lang ito ng pang CDI na Wave 125. Pakita ko lang to ha. Ito kasi may kalumaan na. Baka yun ang naging problema niya. Yung luma na. Pero okay na siya. Pinalitan ko lang siya ng CDI na pang 110. Palitan ko na lang uli ito ng pang Wave 125. Pero yung bago. Palitan na natin to. Okay na. At ganun nga po ang nangyari sa motor na ito. Kung nagustuhan nyo po ang aking videos, mag-subscribe po kayo, mag-like at mag-share. Tungkol naman po sa minor kanina, wag nyo na pong intindihin yun. Pag napalitan ko na po ng Wave 125 yun, titino na po yun. Magno-normal na po ang kanyang minor. Experience ko na po yun. Salamat po.